Kung madalas kang makaranas ng pananakit ng likod, ang unang bagay na dapat mong gawin ay labanan ang pagiging palaupo. At totoo na malamang ay nagtatrabaho ka ng nakaupo sa isang upuan ng maraming oras. Kaya gumawa ako ng video na ito para sa'yo na may buong routine para mapakilos at mapagana ang kalamnan ng iyong likod at mabawasan ang pananakit. Ang pinakamaganda sa lahat, iniimbitahan kitang subukan at piliin ang pinaka-epektibo para sa iyo. Sapat na ang gawin ang 2 o 3 galaw habang nagtatrabaho ka para tuluyang mawala ang sakit. Ilagay natin ito dito, simulan na natin. Bago magsimula, gusto kong ipaalam na nag-oorganisa kami ng pinakamalaking event na yung taon tungkol sa pananakit ng likod mula ika-27 ng Oktubre hanggang ika-2 ng Nobyembre. At para makadalo ka rito, kailangan mo lang pindutin ang card na lalabas dito sa itaas, ilagay ang iyong email dito, at pagkatapos ay pindutin ang button na ito. 7 araw na live ako magbibigay ng mga pinakamagagandang ersisyo at payo para mapabuti ng pananakit ng iyong likod. Magsisimula na tayo sa mga ehersisyo na pwede mong gawin sa kahit anong upuan. May bangkito ako dito para makita ninyo ako. Pero pwede mo rin itong gawin gamit ang upuan sa opisina, kainan o kahit sa sofa. Huwag mong gawing hadlang yan sa pag-ehersisyo. Magsisimula tayo sa balakang na konektado sa ibabang likod. Karaniwan, ang pananakit ng ibabang likod ay dulot ng kakulangan sa paggalaw o hindi pagkilos ng balakang. Dahil dyan, 2 bagay ang pagtuunan natin, panlabas at panloob na pag-ikot. Madali lang ito. Sa unang ersisyo, ilalagay ko ang bukong-bukong ko sa ibabaw ng kananhita ko. Mula rito, gusto kong umupo ka ng tuwid, itaas mo ang iyong dibdib hanggat kaya mo. Ayokong maging kubang yung likod kahit kailan. At pagkatapos, habang pinapanatili, ang dibdib na yan ay dapat nakataas. Gagamitin natin ang mga balakang mo bilang bisagra at ilalapit natin ang ating dibdib papunta sa kanang tuhod. Habang ginagawa ito, mararamdaman mo ang banat sa kaliwang puwit. Kung wala pa, pwede kang lumapit pa. Ang mahalaga ay maramdaman mong nababanat ang puwit. Pag nandoon ka na, bibilang tayo ng 15 segundo. 2, 3, taas ang dibdib. 4, tingnan mo sa gilid, hindi ako nakayuko. Parang may sinulid na humihila pataas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, at 15. Babalik tayo sa panimulang posisyon at pagkatapos ay iikot ko ang aking katawan papunta sa kaliwang tuhod at ang gagawin ko ngayon ay ilalapit ko ito sa tuhod na iyon. Kung dati ay dinadala ko ito sa aking kanang binti, ngayon ay dinadala ko ito sa aking kaliwang tuhod. Gaya ng prinsipyo, ayokong bilugin mo ang likod mo, panatilihin mo lang itong tuwid. Sunod, panatilihin natin ang posisyon 1, 2, 3, banat ulit sa antas ng kaliwang puwit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, at 15. Gusto ba nating dagdagan ng hirap? Pwede pa nating ipasok ng kaunti ang paa para mas intense ang pakiramdam. Kahit ilagay ang kanang paa o pumunta sa kaliwang tuhod, gagawin pa rin natin ito sa kabila. Para mapatunayan mo, dahan-dahan nating alisin ang pagkakakrus. At ngayon, ikukrus ko ang kanang paa pero ilalapit ko ito ng kaunti papasok sa halip na ipatong ang bukong-bukong. Mananatili ito sa gitnang bahagi ng aking binti. Uunat ako pataas ng tuwid hanggat maaari. At mula rito ay yuyuko ako pasulong papunta sa aking kaliwang tuhod. Mas ramdam ko ang tindi dito kaysa kanina. Subukan mo at piliin alin ang mas nagbibigay ginhawa sa'yo. Panatilihin natin ang posisyon. 15 segundo. 3, 4, 5, tuwid. 6, ayokong yumuko. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dahan-dahan akong bumalik sa panimulang posisyon, tuwid at bahagyang iniikot ang dibdib papalapit sa kanang tuhod. Kakaiba ang pakiramdam. Mas ramdam ang banat sa labas ng puwit. 2, 3, ulit 15 segundo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isang paggalaw ng binti ang gagawin para makapunta sa panimulang posisyon. Tinutulungan ko ang sarili ko gamit ang aking mga kamay para mailagay ang bahaging iyon. Dapat nakadikit sa sahig ang mga daliri. Maaaring may ilan sa inyo na sumasakit ang tuhod kapag ginagawa ang ersisyong ito, kaya hinihikayat ko kayong i-cross pa ng kaunti ang binti para maprotektahan ang tuhod. At kung masyadong masakit, huwag ninyong gawin. Ginawa natin ang external rotation ng balakang.
Umupo ka ng maayos sa gilid ng upuan dahil gagawin natin ang internal rotation. Ilayo mo na kaunti ang mga paa kaysa normal. Pansinin mong mas nakabuka ang mga sakong kaysa balikat at dito tayo magpo-focus sa kanang binti. Dalhin mo ang tuhod papaloob at gamitin ang kamay hanggat kaya. Balik sa panimulang posisyon tapos ulitin sa kabilang side. Iba ang pakiramdam nito, hindi kasing sarap ng hersisyong ginawa natin kanina. Magdudulot ito ng pakiramdam na parang naiipit pero kung bahagya lang, hindi mo kailangang mag-alala. Papasok tayo, konting puwersa lang. 2, parang limitado ang galaw na ito pero kapag pinilit mo ng kaunti, parang mas napapasok pa at kaya mong abuting ng mas malayo. 3, ang mga pag-ikot gaya ng sinabi ko ay napakahalaga para sa iyong lumbar na bahagi at ang pagkawala nito sa huli. Dahil dito, sumasakit ang bahaging yon. 4 na tayo. Sige, iniikot ko ang tuhod ko papaloob. Pwede ko pang iikot ng kaunti ang katawan ko sa parehong direksyon para mas malawak ang galaw. Ayos. 5. Gagawin natin ng 10 sa bawat panig. 6 na tayo. Tinutulak ko ng bahagya gamit kamay ko. Sakto lang para samahan ng galaw. 7. Panhon aop na ag-egmagot 8. Perpekto, huling 2. Siyam. At 10. Sigurado akong pagkatapos ng 2 teknik na ito, mas malaya na ang balakang mo at mas magaan na rin ang pakiramdam sa ibaba ng likod. Susunod, gagawa ulit tayo ng pagbubukas ng balakang pero mula sa ibang anggulo. 4, gusto kong ibuka mo ulit ang iyong mga binti ng pinakamalawak na kaya mo kung hanggang saan pinapayagan ng iyong pantalon at panatilihin mong nakabuka ang mga ito na ang mga dulo ng paa ay nakaturo palabas. Ngayon, gusto kong gamitin mo ang iyong mga kamay at dahan-dahan kang yumuko, pasulong hanggang sa madampi ng mga ito ang sahig. Sa posisyong ito, dapat ay nararamdaman mo na ang kaunting banat sa loob na bahagi ng iyong mga hita. Kung natatakot ka o nahihirapan, maaari kang maglagay ng 1 o 2 libro para mapataas ang posisyon ng iyong mga kamay at mas mapadali ang ehersisyo. Pinakamainam hanapin ang punto na may kaunting banat pero walang matinding sakit. Babalik ako sa posisyon, pwede mong ilagay ang palad o mga daliri kung saan ka komportable at mula rito gagawa tayo ng galaw sa gulugod. Tingnan mong mabuti dahil ito ay isang napaka-eksaktong galaw. Gusto kong ilabas mo ang iyong dibdib, palabas hanggat maaari habang nakatingin ka sa harap na magdudulot ng paggalaw sa balakang at magre-resulta ng mas matinding banat sa bahagi ng singit. Pagkatapos, kabaliktarang galaw, iyuko ang ulo, tumingin sa bangkito at mag-relax. Itaas ang ulo, tumingin sa harap, panatilihin ang posisyon ng ilang segundo at pagkatapos ay tumingin sa bangkito. Ang simpleng paggalaw lang ng ulo ay nagdudulot na ng kaunting galaw sa loob ng balakang na siyang nagbibigay ng pakiramdam ng pagbubukas sa bahagi ng singit. Kung wala kang nararamdaman, yumuko pa at ilagay ang mga kamay sa sahig. Nararamdaman ko dito ang matinding tensyon, kaya mas gusto kong ilagay ang mga daliri ko. Kung nakakaramdam ka rin ng tensyon, gaya ng sabi ko, pwede kang maglagay ng ilang libro at tumukod doon para makatulong sa ehersisyo. Tumingin sa unahan, tumingin sa bangkito. 3, sige, pasulong, bangkito. 4, mas gusto ko nang wala nito. Tumingin sa unahan at sa bangkito. Bangkito. Ibabang likod, pelvis at itaas na likod. Napakaganda. Tuloy tayo. 7, huling 3, taas. Baba, 2, taas. Baba, baba, huling ulit. Ayos yan. Baba, 0. Perfecto. Para umangat, ilagay mo ang isang kamay sa may tuhod mo ng dahan-dahan at ng isa pa sa kabila para makahinga at maitayo ang sarili sa tuwid na posisyon. Kung masyadong matindi, tandaan mo na pwede mong dagdagan ng taas ng mga libro para mas mapadali ito. Tatanggalin natin ito dito para hindi makita. At ngayon, gagawin natin ang isa sa pinakamahalagang ehersisyo para sa iyong gulugod. Ito ay ang pagyuko at pagtuwid. Ipapakita ko dito kung paano ito gawin. Kung nakaupo ako at ito ang aking balakang at gulugod, kapag yumuko ako, ganito ang kilos ng gulugod ko. Yumuyuko ako paabante.
Kung ako naman ay mag-uunat o mag-extend, na ibig sabihin ay hiilig ako paatras, kabaligtaran naman ang ginagawa ng aking gulugod at ako ay humihilig paatras. Kaya, sa madaling salita, magpo-focus tayo sa isang galaw sa balakang na magpapahintulot sa atin na gumawa ng flexion at extension na galaw sa bandang ibaba ng likod na sobrang komportable at para sa akin ay napakahalaga para mapanatili ito. Magandang kalusugan sa ibabang bahagi ng likod, anuman ang iyong kondisyon. Pansinin mo ito dahil mahalaga ito. Mag-focus sa iyong pusod dahil ito ang susi para gumalaw ng malaya sa ibabang likod. Ito ang mainam na reference. Gusto kong itulak mo ang pusod mo paabante. Ilalagay ko muna ito dito para mas makita mo. Nagkakaroon ng galaw ng pag-extend. Tingnan mo, nilalagay ko ang kamay ko dito para itulak ang pusod paabante, umuunat ang aking gulugod, umaatras ang aking puwitan at dito umaarko ang gulugod. Iyan ang tinatawag na extension. Iniisip ko ang pusod ko, hinihila ko ito papaloob at tingnan mo ang nangyayari. Mayroong pagyuko ng gulugod. Itinutulak ko ang aking pusod paabante, nagkakaroon ng pag-extend. Hinahatak ko ang aking pusod paatras, nakakaroon ng pagyuko. Kita mo? Bilugan, nakaarko. Pagkatapos, paabante, nakaarko. Nakikita nyo ba ang sikreto? Kapag nakontrol mo ang pusod mo at galaw nito, mas mapapaganda mo ito. Isang huling paliwanag. Ang pusod ko ay pasulong, extension. Ang pusod ko ay paatras. Tingnan natin kung kaya kong i-flex pagyuko. At pagsasamahin natin ito sa paghinga dahil napakalakas nito. Tingnan mo mabuti, ulitin natin, ilagay mo ang mga kamay mo dito, ayos ba? Isipin ang pusod, huminga, ilabas ito paabante. Ginagamit ko lang kamay ko para magpakita, hindi para gayahin. Ilabas ang hangin at ibaluktot. Ang lakas niyan. Gawin mo lang ito ng 20 beses sa opisina mo, siguradong magpapasalamat ang likod mo sa iyo at i-relax. Talagang nakabaluktot. 2. Kaya kung gawin ng ehersisyong ito buong araw. 4. Sabay na nating gawin ang 10. 5. 6. 7. 8. At pasulong. Paatras, siyam. At 10. Napakasarap sa pakiramdam. May dumating na bugso ng sariwang hangin sa aking ibabang likod, dala ang bagong dugo, galaw at mas kaginhawaan. May ilan sa inyo na makakaramdam ng sakit na itinutulak ang pusod paabante at may kaunting kirot o kabaliktaran, itinutulak pa atras at may kaunting kirot. Kung bahagya lang ang kirot, ayos lang yon. Kapag ginawa mo ito ng 3 o 4 na beses, giginhawa ka. Kung masakit, iwasan mong umabot sa kirot kahit maliit lang ang galaw, kahit ganito lang, okay? Kahit hindi mo gaanong maramdaman, gumagalaw pa rin at nakakatulong iyon sa likod mo. Huwag isipin na mali dahil maliit o simple lang ang ersisyo. Ayos ba? Gusto kong maging malinaw ito sa iyo. Susunod tayo sa mas komplikadong galaw. Ipaliwanag ko muna. Tatayo ako para makuha ang lateral flexion ng gulugod. Sa madaling salita, iangat natin ang isang pisngi ng puwit tapos yung kabila naman para mapagana ang malalim na contraction ng abs at control sa gulugod. Mas mahirap ito. Iniimbitahan kitang gawin ito dahil sigurado akong giginhawa ang ibaba ng likod mo. Tatalikod ako ng kaunti para makita mo. Gusto kong mapansin mo dito at dito yung pagkakadikit ng mga pisngi ng puwit ko sa upuan. Kailangan na laging nakadikit ang mga paa mo sa sahig ha. Hindi pwedeng hindi. Ilalagay natin ang kamay sa tuhod. Tapos tignan mo, iaangat ko ang kaliwang pisngi ng puwit ko. Kaya kong ipadaan ang kamay ko. May lateral flexion ang gulugod ko. Nakatukod ako at pupunta sa kaliwa. Sa kabila naman. Ang kanan ay umaangat. Isa, ang kaliwa ay umaangat. Ang kanan ay umaangat.
Dalawa, karaniwan nating ginagawa ito sa bukong-bukong at tinataas ang binti, pero gusto kong iwasan mo ito. Laging nakadikit ang talampakan sa sahig. Tatlo, may mga side na mas mahirap para sa'yo. Sa akin, mas mahirap ang kanan kaysa kaliwa. Normal lang yan, kaya wag mag-alala. Ang mahalaga ay gumalaw ka ayon sa kaya mo. 4. Kaliwang puwit. Kanang puwit. 5. Subukan mo ring wag nakayuko, kundi panatilihin ang tuwid na posisyon sa buong ersisyo. Kaliwa. Kanan. 6. Kaliwa. Kanan. 7. Kaliwa. Kanan. 8. Dalawa na lang ang natitira sa inyo. Kanan. 9. Kaliwa. Kanan. At 10. Tandaan mo rin na hindi tayo ganap na umiindayog ng ganito. Pansinin mo ang likod ko. Parang isang tuwid na kahoy mula puwitan hanggang leeg. Gusto kong igalaw mo ito. Tingnan mo kung paano nagkakaroon ng pagkiling sa gilid, kung paano lumalapit ang kanang balikat ko sa kaliwang balakang. Tingnan mong mabuti kung paano lumalapit ang kaliwang balikat ko sa kaliwang balakang at dito naman kabaliktaran, ang kanang balikat ko ay lumalapit sa kanang balakang. Nakikita mo ba? Mapapansin mo kung paano mas nangyayari ang galaw na yon. Ang pagkiling sa isang gilid at sa kabila kaysa sa simpleng pag-angat ng puwet. Ayos. Kung hindi mo nakuha, inaanyayahan kitang ituloy dahil napakaganda ng ehersisyong ito. Napagana na natin ang balakang at ang lumbar. Ngayon, aayat tayo ng kaunti at magtatrabaho tayo dito sa bahagi ng dorsal. Para dito, ang pag-ikot ang pinakamaganda. Ito ang pinakanalilimitahan kapag buong araw tayong nakaupo sa harap ng mesa. Para dito, gagawa tayo ng dalawa. Una, isara ang mga binti kasing lapad o mas makitid pa sa balikat. Pangalawa, ilagay ang mga braso sa ibabaw ng mga binti at sige, pangatlo, ilalagay din natin ang kamay sa likod ng batok. Ano ang gagawin ko? Idikit ang kaliwang siko sa kanang kamay, itaas ng mataas hanggat kaya, tapos bumalik sa orihinal na posisyon. May pag-ikot sa baywang at sarap ng pag-unat sa dibdib. Aabot kayo kung hanggang saan kaya ninyo. Ako, di masyadong umiikot. Maaaring mas malayo ang marating mo kaysa sa akin. Mahalaga na bawat isa ay magtrabaho ayon sa kaya nila. 2. Dirikit sa baba at aangat, ang kamay ko ang magiging angkla sa mga binti para hindi tayo bumagsak pa atras. Gusto ko nakaangkla ito at ang galaw ay mula sa gulugod. Kapag pakiramdam mo ay nasa sukdulan ka na, pilitin mo pa ng kaunti dahil yon ang maganda. Yung galaw na yon, sagad ng galaw. Pag-ikot. 3. Didikit. Ang sarap. 4. Didikit. 5. Didikit. 6. Hinawakan natin. 7. 8. Siyam. Isa pa. Abot sa baba. At 10. Ang galing. Ulitin natin sa kabilang side. Nakapatong ng maayos ang siko, pantay sa hita at kamay sa batok. Idikit ang siko, itaas pataas. Magaling. Ibuga ang hangin habang umaangat. Okay lang kung medyo nakayuko kayo. Idikit sa ibaba. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4. 8. Siyam. 8. Pahinga. Huminga, pumikit ako. Magandang pakiramdam, pabilog na galaw ng mga balikat. Karapat dapat ka dyan. Ayos, rotasyon. Ramdam na ang kaibahan sa gulugod, di ba? Ngayon, gagawa tayo ng ehersisyong para sa braso at upper back. Madali lang ito.
Umupo ng tuwid. Ihiwalay ang likod sa sandalan. Ilagay ang mga kamay sa batok. Idikit ang mga siko sa harap. At pagkatapos, ibuka ng todo ang mga siko paatras. Pumikit. Ipakita ang mga ngipin para gumana ang mga kalamnan na yan. Isa. Ganyan. Idikit sa harap at ilayo paatras. Ganyan. Piga. Dalawa. Idikit sa harap. Ilalayo ko paatras. Malakas. Tatlo. Ididikit sa harap, ididikit at isasara sa likod, malakas. 4. Yung pag-activate ng mga kalamnan sa likod na laging natutulog. 5. Matigas, hindi gumagalaw. 6. 4. 7. Huling 3. 4. Siyam. 8. Siyam, pwede tayong huminga. Na hindi ko pa nasabi, huminga, ibuga. Isa pa. Ang galing! Kahanga-hangang trabaho ng likod na bahagi. 2 na lang natitirang pandagdag na ersisyo. Paborito ko ang isa, ang pag-unat ng kalamnan sa likod ng hita. Ang mga kalamnan sa pagitan ng tuhod at balakang ay palaging maikli buong araw. Hindi masama maglaan ng ilang minuto para iunat sila. Para dito, umupo ka malapit sa gilid ng upuan, yunat ng buo ang iyong binti at hilain ang dulo ng paa papalapit sa iyo para madagdagan ang pag-uunat. Ang sikreto ay nasa balakang at likod. Hindi ko gagawin ito ng ganito para lang abutin ng mas malayo. Hindi. Gusto ko itaas mo ulit dibdib mo, gamitin balakang bilang bisagra at dahan-dahang yumuko pababa. Tingnan, dito ramdam ko na ang banat. Pero pag nag-flex ako at ginawa ito, umaabot ako ng mas malayo. Hindi layunin ang malayo, kundi ang tama ang paggawa. Gamit ang balakang na parang bisagra at labas ang dibdib, dahan-dahan akong bumababa hanggang abot ko. Tapos hihinto ng 15 segundo. 1, 2. 3, paninikip. Mararamdaman natin ito sa likod ng hita at binti. Kung bituwid ang tuhod, walang saysay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 at 15. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Balik sa simula, ibaluktot ito at yunat ang kabila. Ipadulas ang kamay sa binti, taas dibdib, baba lang at dito ramdam ko na ang banat. Di kailangan sobrang yuko, paabante. Nagawa na natin yan dati gamit ang galaw ng lumbar. Dito, pinananatili ko ang posisyon at may banat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at 12 sumusubok akong bumaba pa ng konti, 14 at 15. Nagpapahinga ako, pinapahinga ang aking binti, bumabalik sa gitna ng kamera at humihinga. Isang huling napakasimpleng ersisyo, huling paghinga para i-activate ang vagus nerve. Ilalagay natin ang vagus nerve na masyadong tamad. Ilalagay natin ang mga kamay sa tiyan. Ipikit ang mga mata, huminga sa ilong, at subuking punuin ang tiyan. Punuin mo ng hangin ang tiyan mo hanggat kaya mo. Hindi mahalaga kung gaano ito lumaki. At pagkatapos, ilabas mo ang hangin at ipasok mo ng husto ang pusod mo hanggat kaya mo. Habang naglalabas ng hangin, huminga tayo ng hangin. Lumulobo ang tiyan ko gaya ng nakikita mo rito at naglalabas ako ng hangin. Ipinapasok ko ang pusod ko at masasabi mong, pareho lang pero magkaiba ito. Dito pa rin ang posisyon ko. Hindi gumagalaw ang bulugod. Diaphragma lang ang gumagana sa ibaba. Ayos? Huminga tayo ng hangin. Ilabas ang hangin. Pumikit tayo. Ilabas ang hangin na parang gusto mong hipan ang kandila gamit ang iyong bibig. 3 na ang nagawa natin, 6 lang ang gagawin natin. Huminga tayo ng hangin. Ilabas ang hangin. 4 na tayo, pwede mo itong gawin habang nakaupo o nakatihaya. Lima. At 6, kahanga-hanga.
Napakagaling. Sa puntong ito ay nakarating na tayo sa dulo ng ating routine. Pinaalala ko sa iyo na mula ika-27 ng Oktubre hanggang ika-2 ng Nobyembre ay gaganapin ang Linggo ng Likod. Isang espesyal na kaganapan taon-taon na minsan lang namin ginagawa. Inaanyayahan kitang panurin ito sa link sa ibaba ng video description o sa unang komento. Magla-live ako sa loob ng 7 araw na nagpapaliwanag kung bakit ka may nararamdamang sakit at kung ano-ano ang mga pinakamagagandang ehersisyo para magawa mo ito. Hindi lang yon, tuturuan din kita kung paano iakma ang mga ito para makapili ka ng antas ng hirap na bagay sa iyo. Buong puso akong natutuwa na tinapos mong video. Sana may bahagi mo ito sa mga kasamahan mong laging nakaupo at may sakit sa likod. Sana bumalik ka sa channel ko para panurin pang iba kong videos. Paalam mga kaibigan. Salamat sa panonood.